Isang sinaunang diaryo na tinabunan ng alikabok ang nagtatago ng isang lihim na maaring magbago ng lahat. Habang unti-unting bumubukas ang mga pahina, ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa iyong mga lolo't lola ay naglalantad ng isang hindi inaasahang pamana na sumasalungat sa lahat ng alam mo. Ngunit may isa pang bagay, isang pagpipilian na maaring muling tukuyin ang iyong hinaharap at ilagay sa panganib ang lahat ng mahal mo. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong ang iyong kwentong pamilya ay puno ng mga pagkakamali, tagumpay, at mga tradisyong nalimutan? Halika at tuklasin kung paano ang isang simpleng diaryo ay maaring magpasiklab ng apoy ng pagbabago sa iyong buhay. Huwag palampasin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka. Masaya akong makasama ka sa aking mga kwento. Ito ay isang tahimik na hapon ng Sabado, nang si Joe, na adulto na, ay nagpasya na ayusin ang lumang atik ng bahay ng kanyang mga magulang. Siya ay nagdaang taon na hindi nagmamalasakit sa mga bagay na nakaimbak doon, ngunit mayroong isang bagay na humihila sa kanya, papunta sa madalang na lugar na iyon, parang may isang bahagi sa kanya na nadarama na kailangan niyang makakuha ng mga sagot. Umakyat siya sa mga hagdang kahoy na umuugong sa bawat hakbang, at natagpuan ang mga lumang kahon, mga nalantang kahon, at mga muebles na nagdadala ng mga marka ng panahon. Para bang ang nakaraan ay naroon, nakatago sa mga anino at sa amoy ng lumang kahoy. Habang inaayos ang mga istante, ang kanyang mga daliri ay humipo sa isang bagay na matigas at matibay. Ito ay isang maliit na kahon na gawa sa metal, na tila nakalimutan. Ang kandado nito ay kalawangin, ngunit sa kaunting pagsisikap, nagawa ni Joe itong buksan. Sa ilalim ng kahon, nakabalot sa isang piraso ng tela na dilaw mula sa panahon, ay isang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa harapan, ngunit ang masining at maingat na sulat, na lumalabo na, ay tila pamilyar. Sa pagkamausisa, binuksan niya ang sobre at, sa kanyang sorpresa, mayroong liham sa loob. Ang papel ay marupok at may mga marka ng panahon, ngunit ang mga salita ay maaari pa ring mabasa. Nagsimula si Joe na magbasa, nararamdaman ang tibok ng kanyang puso na bumibilis sa bawat linya. Ang liham ay mula sa kanyang lolo, na isinulat dekada bago pa isilang si Joe. Sa bawat salita, naroon ang isang halo ng pag-ibig, nostalgia, at isang bagay pa. Isang bagay na hindi agad maunawaan ni Joe. Mahal kong Joe, nagsimula ang teksto, na tila alam ng kanyang lolo na balang araw ay matutuklasan niya ang mensaheng iyon. Ngunit paano ito possible? Ang liham ay nagsasalita tungkol sa mga mahihirap na desisyon na ginawa ng kanyang lolo, tungkol sa mga lihim na hindi niya kailanman ibinulgar sa sinuman. Hindi lahat ng lihim ay kailangang ipahayag sa tamang oras, sabi ng isang bahagi, na puno ng misteryo. Binanggit ng kanyang lolo ang tungkol sa isang pamana, isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya ni Joe, na maunawaan sa mga sandaling iyon, at nakasalalay sa kanya na tuklasin kung ano ang ibig sabihin nito. Ang puso ni Joe ay mabilis na tumibok. Ang simpleng piraso ng papel, na isinulat maraming taon na ang nakalipas, ay tila nakikipag-usap ng direkta sa kanya. Paano alam ng kanyang lolo na matutuklasan niya ang liham na iyon? At bakit ito nakatago doon? Libo-libong katanungan ang sumakop sa kanyang isip, ngunit isang bagay ang maliwanag. Magbabago ito ng lahat ng kanyang iniisip tungkol sa kanyang pamilya. Muling binasa ni Joe ang liham ng maraming bises, sinisikap na maunawaan ang bawat detalye. Binanggit ng kanyang lolo ang isang kwentong hindi pa naisasalaysay, isang bagay na tila napakahalaga na kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, iniwan niya ang mga pahiwatig upang balang araw ay may makakita. At ngayon, panahon na ni Joe upang sundan ang landas na ito. Tumingin siya sa kahon, na parang inaasahang ibubunyag nito ang higit pang mga lihim, ngunit ang tanging bagay na naroon ay ang liham. Naupo si Joe sa sahig ng atik, nakabalot sa lilim ng hapon na nagsisimula ng dumilim, at naramdaman ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa kanyang mga balikat. Gusto ng kanyang lolo na matuklasan niya ang isang bagay na nakabaon sa nakaraan ng kanyang pamilya. Alam ni Joe na ang liham na ito ay simula pa lamang, at determinado siyang sundan ang bawat pahiwatig na iniwan. Hindi niya alam na ang paglalakbay na ito ay dadalhin siya sa mga lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo sa mga hindi inaasahang paraan.
Ang susunod na hakbang ay nasa kanyang harapan. Tuklasin kung saan nagsisimula ang lihim na ito, at kung ano ang kahulugan nito para sa hinaharap ng pamilya. May hawak na liham at pusong punong-puno ng mga katanungan. Bumaba si Joe sa mga hagdang bakal, na determinado na tuklasin ang misteryo na matagal nang nakatago. Hindi niya lang alam na, sa kanyang paggawa nito, siya ay malapit nang matuklasan ang higit pa sa kanyang inaasahan, isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi mapigilan ni Joe ang pag-isip tungkol sa kung ano ang ibinubunyag ng liham ng kanyang lolo. Sa bawat salitang nabasa, mas malalim siyang nalulumbay sa mga alaala ng pamilya. Lumipas ang mga araw, at ang hindi mapakali na pakiramdam ay lumalaki sa kanyang loob. Ang pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nakatago pa rin, ay patuloy na kasama siya. Sa puno ng katanungan sa kanyang isip, nagpasya siyang bumalik sa atik, umaasa na makahanap ng higit pang mga sagot. Ngayon, naalala niya ang isang lumang muebles, ang aparador na pag-aari ng kanyang mga lolo't lola. Ito ay malaki at gawa sa solidong kahoy, na may mga drawer na hindi niya kailanman binuksan. Hinila ni Joe ang unang drawer at, sa gitna ng mga nalantang tela at mga album ng larawan, may isang bagay na tumawag sa kanyang pansin. Isang notebook, na may simpleng takip, ngunit tila nagamit ng maraming bises. Nang kunin niya ito, napansin niyang ang takip ay may mga marka ng daliri, na parabang ito ay itinago ng may pag-ingat sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang unang pahina at nakilala ang masining at maingat na sulat ng kanyang lola. Ito ay isang diaryo, isang talaan ng kanyang mga pinakasitwasyong pag-isip. Ang mga unang tala ay simpleng ulat ng araw-araw na buhay, ngunit habang siya ay umuusad, ang mga pahina ay naglalantad ng higit pa sa araw-araw na buhay. Isinusulat niya ang tungkol sa mga hamon na hinarap ng pamilya, ang mga kasyahan at kalungkutan na ibinabahagi, at kung paano, sabay-sabay, nakatagpo sila ng lakas upang magpatuloy, kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Bawat pangungusap ay nagdadala ng karunungan mula sa isang tao na nakaranas ng marami, hinarap ang mundo ng may tapang, at, higit sa lahat, pinanatili ang mga pagpapahalagang nag-ugnay sa pamilya. Ang kanyang lola ay nag-usap tungkol sa mga tradisyon na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Mga munting kilos at ritual na, sa paglipas ng panahon, ay unti-unting napabayaan, ngunit para sa kanya, may malalim na kahulugan ang mga ito. May isang pahina na nakatuon sa isang tradisyong pampamilya na lubos na hindi alam ni Joe. Ang paglalakad sa pagtatapos ng hapon. Isang bagay na ginagawa ng kanyang mga lolo't lola nang magkasama araw-araw, sa katahimikan, nagmumuni-muni tungkol sa mga aral na natutunan. Habang binabasa niya, nagsimulang mapagtanto ni Joe na ang tala-arawan na ito ay hindi lamang isang talaan ng mga alaala, kundi isang paraan ng pagtuturo. May mga nakatagong aral na naipapasa sa bawat pangungusap, na nag-udyok sa kanya na pag-isipan kung paano siya namumuhay. Para bang, sa kabila ng panahon, ang kanyang lola ay patuloy na sinusubukang turuan siya ng isang bagay. Mas nauna, nagsimulang lumabas ang mga tala ng kanyang lolo, na, hindi tulad ng kanyang lola, ay nagsusulat sa mas tuwirang paraan, ngunit kasing lalim. Tinalakay niya ang mga mahihirap na pagpipilian na kinailangan nilang gawin upang mapanatili ang pamilya, at kung paano, sa ilang pagkakataon, ang mga pagpipiliang iyon ay naglalaman ng mga sakripisyo na walang sinuman ang nakakaalam. Hindi lahat ng ginagawa natin para sa ikabubuti ng pamilya ay agad na naunawaan, isinulat niya. Habang binabrowse niya ang mga pahinang dilaw ng panahon, naramdaman ni Joe na mas malapit na siyang maunawaan ang sinasabi ng kanyang lolo sa liham. Ngunit, kasabay nito, maraming tanong ang lumitaw. Ano ang ibig sabihin ng kanyang lolo sa mga nakatagong mensah? Ang tala-arawan ay tila kakatiting lamang ng ibabaw ng isang mas malaking bagay. Mayroong isang nakatagong katotohanan doon na hindi pa niya makita ng malinaw. Isinara ni Joe ang tala-arawan, ngunit, sa pagkakataong ito, tiyak na siya ay nagsisimulang maunawaan ang iniwan ng kanyang mga lolo't lola para sa kanya. Ang mga aral, mga tradisyon, at mga lihim na nakatago sa pamilyang iyon ay mas malalim kaysa sa kanyang maaring isipin. Handa na siyang pumunta sa mas malayo, determinado na tuklasin kung ano pa ang nakalaan ng nakaraan. Ang susunod na hakbang ay magiging mahalaga, at alam ni Joe na mula sa puntong iyon,
wala nang magiging katulad ng dati. Habang siya ay nakalubog sa mga salitang nakasulat sa tala-arawan, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa kanyang pamilya. Bawat bagong pahina ay nagbubunyag ng isang mas malalim at hindi inaasahang bagay. Ngunit sa isa sa mga huling tala, may isang bagay na tumawag sa kanyang pansin sa isang espesyal na paraan. Mayroong isang paulit-ulit na pagbanggit sa isang bagay. Hindi ito inilarawan ng detalyado, ngunit binanggit ng kanyang mga lolo't lola ang kahalagahan nito, bilang isang simbolo na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, isang bagay na dapat respetuhin ng lahat sa pamilya. Ngunit ano ba talaga ayan? Najing mazisa sa joao. Ang tala-arawan ay nagsasalita tungkol sa bagay na iyon na may paggalang, na parabang nagdadala ito ng isang lihim, isang susi sa isang mas malaking bagay. Ito ay higit pa sa isang relikya, sabi ng isa sa mga tala. Ito ang simbolo ng kung ano ang nag-ugnay sa atin, kahit sa mga pinakamasalimuot na oras. Sa bawat pagkakataon na binabasa ni Joe ang tungkol sa bagay na iyon, lalo siyang nahuhumaling. Walang mga tiyak na pisikal na paglalarawan, tanging mga mungkahi, mga hindi kumpletong pangungusap, at mga talinghaga na tila nagkukubli sa likod ng mas malalim na kahulugan. Nakatayo sa atik, napapalibutan ng mga kahon ng alaala at mga antigong kasangkapan, nagsimula siyang magtanong kung ang nasabing bagay ay nandiyan pa, sa mga pag-ari na iniwan ng pamilya. Ito ba ay isang singsing? Isang kwintas? Marahil ay isang antigong gamit? Walang anuman ang mukhang malinaw. Sinimulan niyang saliksikin ang mga bagay sa paligid, maging mapagmatyag sa anumang bagay na maaring konektado sa mga alaala na iyon. Ang bawat sulok ng atik ay tila nagtatago ng isang kwento, at ngayon siya ay determinado na hanapin ang tila sentro ng lahat. Nang sa wakas ay nakialam siya sa isang lumang kahon ng kahoy na tila nakalimutan na ng mga taon, natagpuan niya ang isang bagay na kakaiba, isang maliit na baul, nakasarado gamit ang isang kalawangin na kandado. Ang baul ay may mga marka ng panahon, ngunit sa kabila nito, tila matibay, na parabang naghihintay ng matiwasay para sa sandaling iyon. Nararamdaman ni Joe na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang bagay na nabanggit ng maraming bises sa tala-arawan? Wala siyang katiyakan, ngunit may isang bagay sa kanyang kalooban ang nagtutulak sa kanya upang tuklasin ito. Sa kaunting pagsisikap, at pagkatapos masira ang kandado na nagkukulong dito, binuksan ni Joe ang baul. Sa loob may isang lumang tela, at nakabalot dito, isang maliit na artepakto. Ito ay isang uri ng medalyon, na may simpleng hitsura, ngunit may mga masalimuot na detalye na ginagawang tila ito, ay higit pa sa isang simpleng bagay ng pamilya. Ang malamig na metal sa kanyang mga kamay ay nagbigay kay Joe ng kilabot. Ang mayroon siya sa kanyang mga kamay ay tila mas makabuluhan kaysa sa anumang material na kayamanan na maaari niyang isipin. Tumingin siya ng mabuti, sinusubukang unawain kung bakit napapaligiran ng misteryo ang bagay na iyon. Ang medalyon ay may nakaukit na simbolo na hindi niya nakikilala, ngunit sa tabi nito ay may isang liham, na may parehong sulat ng kanyang mga lolo't lola. Sa liham, ipinaliwanag ng kanyang lolo na ang medalyon ay higit pa sa isang simpleng palamuti. Ito ay simbolo ng isang pangako. Ang tradisyon ng pamilya ay hindi lamang isang bagay na ipinapasa mula sa isang henerasyon, patungo sa susunod dahil sa obligasyon, kundi ito ang ugnayang nag-ugnay sa lahat, kahit na sila ay magkalayo. Ang medalyon ay kumakatawan sa hindi nakikitang ugnayan na nag-ugnay sa mga miyembro ng pamilya, hindi alintana ang oras o distansya. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal at pagtitiis. Nakatayo si Joe sa katahimikan sa loob ng ilang minuto, sinisipsip ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ang halaga ng medalyon ay hindi na sa material na bagay na ginawa nito, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Bawat henerasyon ay humawak sa bagay na iyon, ipinasa mula sa kamay patungo sa kamay, dinadala ang mga kwento, mga alaala, at mga aral ng buhay na bumubuo sa esensya ng kanilang pamilya. Isa itong piraso ng nakaraan, ngunit isa ring pangako para sa hinaharap. Ngayon, naiintindihan niya na ang medalyo ay hindi lamang simbolo ng kanyang mga lolo't lola, kundi ng lahat ng nauna sa kanila. Ito ang koneksyon na nagpapanatiling buhay ang pagkakakilanlan ng kanyang pamilya, kahit na nagbabago ang lahat sa paligid. At, sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Joe na siya rin ay bahagi ng kadena. Ngayon, siya na ang tagapangalaga ng tradisyong ito. Si Joe ay abala sa mga salita ng kanyang mga lolo't lola. Ang Tala-arawan, na noon ay isang simpleng aklat ng mga alaala, ay nagsimulang lumitaw bilang isang mapa ng nakaraan. Ngunit, higit pa sa mga alaala, ang mga pahinang iyon ay nagdala ng bagong pangunawa sa mga desisyon na humubog sa kapalaran ng buong pamilya. Habang siya ay bumabaliktad sa mga lumang pahina, ang mga piraso ng kwento ay nagkakasama, na para bang isang puzzle na nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Bawat desisyon na inilarawan doon, bawat pagpili ng kanyang mga lolo't lola, ay tila konektado sa isang mahalagang sandali. At si Joe ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling landas, ay direktang konektado sa mga sandaling ito. Halimbawa, mayroong isang mahirap na desisyon na ginawa ng kanyang lolo noong siya ay bata pa, sa pagitan ng pagpapatuloy sa bukirin ng pamilya o paghahanap ng mas magandang buhay sa lungsod. Pinili niyang umalis, iniwan ang lahat ng kanyang alam, na naniniwala na ito ang magiging pinakamainam para sa mga susunod na henerasyon. Ang desisyong ito ang nagbukas ng mga pintuan upang ang kanyang mga anak, at kalaunan ang kanyang mga apo, ay magkaroon ng mga oportunidad na hindi niya kailanman naranasan. Ngunit ang bigat ng mga desisyong ito ay hindi magaan. Kinailangan ng lolo ni Joe na harapin ang pangungulila, ang kawalang katiyakan, at ang responsibilidad na tiyakin na ang kanyang pamilya ay patuloy na umunlad, kahit malayo sa mga ugat. Ramdam ni Joe ang sakit sa mga salita, kung gaano ito kasakit, ngunit gayon din ang kung gaano ito kinakailangan. Kung wala ang desisyong iyon, maaring hindi na nandiyan si Joe kung nasaan siya ngayon. Isinakripisyo ng kanyang lolo ang kaginhawaan ng pagiging malapit sa pamilya upang lahat ay magkaroon ng pagkakataon para sa mas magandang hinaharap. Habang siya ay nagbabasa, napagtanto ni Joe ang isa pang desisyon sa pagkakataong ito ng kanyang lola. Siya, na palaging naging malakas na babae, ay kinailangang harapin ang mga mahihirap na panahon nang magkasakit ang kanyang lolo. Pinanatili niyang buo ang pamilya sa gitna ng bagyo, sinunggaban ang pamumuno ng walang ibang makagawa nito. Ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga pagsubok ay nagbibigay inspirasyon kay Joe. Nakikita niya ngayon na ang katatagan ng kanyang lola, ang kanyang determinasyon na hindi sumuko, ang nagpapanatili sa pamilya sa kanilang mga paa sa loob ng maraming taon. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang magtanong, ano ang aking mga pagpili? Paano makakaapekto ang aking mga desisyon ngayon sa mga susunod na henerasyon? Hindi pa kailanman naisip ni Joe ang ganitong kalalim tungkol sa epekto ng kanyang sariling mga desisyon. Ang mga pagpipilian na ginagawa natin ay hindi lamang nakakaapekto sa ating buhay sa kasalukuyan, kundi lumilikha ng epekto na maaring tumagal ng mga henerasyon. Habang siya ay tumitingin sa paligid, nakita niya ang kanyang sariling buhay na naipapakita sa mga pagpili ng kanyang mga lolo't lola. Ang kanilang katapangan, ang sakripisyo at mga pagtanggi, lahat ay naroon sa isang banayad na paraan sa bawat aspeto ng kanyang sariling landas. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap sa nakaraan, ay nagtayo ng mga pundasyon ng kanyang buhay sa kasalukuyan. Ngunit may lumalakas na presyon sa kanyang puso, isang tanong na lalong lumalakas. Ano ang kanyang gagawin sa kaalamang ito ngayon? Alam na niya kung gaano kahalaga ang mga desisyon sa paghubog ng mga kapalaran. Ngunit paano naman ang kanyang sariling mga pagpili? Ano ang nakalaan para sa kanya at sa mga susunod na darating? Habang ang mga pagninilay na ito ay kumukulong sa kanya, napagtanto ni Joe na, tulad ng kanyang mga lolo't lola, kailangan din niyang harapin ang mga dilemas at gumawa ng mga mahihirap na desisyon. May mga aral na dapat matutunan mula sa nakaraan, ngunit ang hinaharap ay nananatiling hindi tiyak. At ngayon, nakikita niya ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang mundo, ang nakaraan, puno ng mga sakripisyo at tradisyon, at ang kasalukuyan, puno ng mga kawalang katiyakan at mga oportunidad. Nararamdaman ni Joe ang bigat ng responsibilidad na lumalaki. Alam niyang umaasa ang kanyang pamilya sa kanya, upang mapanatili ang buhay ng pamana. Ngunit alam din niyang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Kailangan niyang magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang, tulad ng ginawa ng kanyang mga lolo't lola noon. At, tulad nila, hindi niya mahuhulaan ang hinaharap, ngunit maaari niyang
Kahit paano, itaguyod ang kanyang landas batay sa mga aral ng nakaraan. Ang hindi niya alam ay ang mga susunod na desisyon ay dadalhin siya upang matuklasan ang mas maraming lihim tungkol sa kanyang pamilya. Mga lihim na hindi lamang nasa mga salita ng tala-arawan, kundi sa mga kilos at puso ng lahat ng mga nauna sa kanya. Sa binhi ng pag-asa na itinanim ng kanyang tiyahin, napagtanto ni Joe na ang pagtutol ng kanyang pamilya ay hindi isang hadlang na hindi malampasan, kundi isang paanyaya sa mas malalim na pag-uusap. Ang sala, na dati ay tensyonado at puno ng bigat, ngayon ay sumasabog sa enerhiya ng posibilidad. Hindi lamang siya kailangang ipagtanggol ang kanyang mga ideya, kailangan niyang ipakita, sa pamamagitan ng mga kilos, na ang mga tradisyon ay maaring magkaroon ng buhay at masiglang papel sa makabagong buhay. Kung talagang naniniwala kayo na ang mga tradisyong ito ay lipas na, tulungan ninyo akong iangkop ang mga ito. Mungkahi niya, na may muling pagsiklab ng pagnanasa. Paano kung magkaroon tayo ng isang pagtitipon ng pamilya? Isang muling pagkikita kung saan maaari nating ipagdiwang ang talagang mahalaga? Maaari nating dalhin ang mga aral ng nakaraan sa kasalukuyan at gawin ito sa isang paraan na komportable ang lahat. Ang mga tingin ng pagdududa ay nagsimulang matunaw. Ang ideya ng muling pagkikita ay tila umuusbong sa ibang paraan, bilang isang pagkakataon na muling kumonekta, hindi lamang sa mga tradisyon, kundi sa isa't isa. Ang bulong-bulungan sa silid ay tumaas, at napansin ni Joe na unti-unting ang pag-curiosity ay nagiging higit na mahalaga kaysa sa pagtutol. Maaari tayong magkaroon ng hapunan, na may mga pagkaing karaniwang inihahanda ng ating mga lolo't lola, mungkahi ng kanyang kapatid, na ngayon ay mas nakikilahok. At marahil ay magkwento tayo sa paligid ng mesa, tulad ng ginagawa nila. Sigaw ng isang pinsan, na ngayon ay interesado. Maaari pa tayong mag-record ng lahat sa video. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng bagong alaala na maaari nating ibahagi at panatilihin. Ang ideya ay nagsimulang magkaroon ng anyo, at isang alon ng sigla ang nagsimulang umaligid sa silid. Napagtanto ng pamilya ni Joe na ang mga tradisyon na ito ay maaring magsilbing isang sinulit, na nag-ugnay sa nakaraan sa kasalukuyan sa paraang nagbibigay honor sa kasaysayan, ngunit nagbubukas din ng puwang para sa mga bagong karanasan. Ngunit, kahit na may ganitong bagong sigla, alam ni Joe na kinakailangan ng higit pa sa isang simpleng muling pagkikita upang mapanatiling buhay ang mga tradisyon. May plano siya. Naalala ang mahiwagang bagay na binanggit ng kanyang mga lolo't lola sa tala-arawan. Ano pa ang maaari niyang matuklasan tungkol sa relikyang ito? Ano ang tunay nitong kahulugan at paano ito makakapagbigay inspirasyon sa kanyang pamilya sa kanilang landas, patungo sa pag-angkop at pagpapasigla ng pamana? Sa gitna ng bagong pananaw na ito, ang paghahanap sa bagay ay naging mas urgent. Nakaramdam si Joe ng isang alon ng determinasyon na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapanatili ng mga tradisyon, ito ay tungkol sa paglikha ng mga bagong alaala na magsasama-sama sa mga luma, na nagiging isang mayamang tapiserya ng mga karanasang pampamilya. Kaya't siya ay tumayo at, puno ng enerhiya, ay nagsabi, simulan natin ang ating paglalakbay ng magkasama. Tuklasin natin kung ano pa ang maaari nating matutunan mula sa mga iniwan sa atin, at paano natin ito may dadala sa ating mga buhay ngayon. Sa bawat salita, tila nagkabuhay ang silid, at ang pag-usap ay dumaloy sa isang masiglang tono. Ang ideya ng pagsasama ng nakaraan at kasalukuyan ay namumukatkad, at si Joe ay nakaramdam na parang sa wakas ay natutuklasan ang tamang landas. Sa bawat araw na lumilipas, ang pamana ng kanyang mga lolo't lola ay nagiging hindi na isang pasanin, kundi isang tulay na nag-ugnay sa kanila. Ang dati ng tila isang hindi malampasan na hamon ngayon, ay naging isang misyon na magkakasama. Ang unang hakbang ay matuklasan ang kahalagahan ng mahiwagang bagay, at paano ito makakapagbigay gabay sa kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay ng muling pagtuklas. Maaring naramdaman na ni Joe ang pagtaas ng kasiyahan sa loob niya. Ang bawat pahina ng tala-arawan ay nangangako na magbubunyag hindi lamang ng mga lihim ng pamilya, kundi pati na rin ng tunay na diwa kung sino sila at kung ano ang maaari nilang maging sama-sama. Ang sala ngayon ay nag-vibrate sa isang bagong uri ng enerhiya. Ang mga ideya ay nasa hangin, nagsasama-sama tulad ng amoy ng isang lutong bahay na hapunan, habang ang pamilya ni Joe
ay nag-usap tungkol sa muling pagkikita na paparating. Gayunpaman, sa likod ng isipan ni Joe, may isang pagdududa na nananatili. Paano niya talagang mayaangkop ang mga aral at tradisyon na labis na pinahahalagahan ng kanyang mga lolo't lola sa isang mundong patuloy na nagbabago, nang hindi nawawala ang diwa na nagbigay halaga sa mga ito? Na-inspire, siya ay umupo sa mesa, na may bukas na tala-arawan sa kanyang harapan. Ang mga pahina nito ay nagkukwento ng mga kwento na lampas sa oras. Isa sa mga pinakamakabuluhang aral ay nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng empatiya at paggalang. Ang mga lolo't lola ay hinarap ang mga monumentong hamon, ngunit palaging gumagabay sa kanila ang mga prinsipyong nagsusulong ng pagkakaisa at pangunawa. Ngunit paano ito mayaangkop sa isang napakaibang panahon? Tumingin siya sa kanyang pamilya at naisip ang isang sandali kung kailan ang kanyang mga lolo't lola, kahit sa panahon ng kahirapan, ay nagtitipon ng lahat para sa isang simpleng hapunan, kung saan bawat isa ay may pagkakataong ipahayag ang kanilang mga opinyon at damdamin. Ito ang puwang ng dialogo na nagpanatili sa kanilang nagkakaisa. Ngunit magiging akma pa ba ang pagsasagawa na ito sa modernong buhay, kung saan ang mga tao ay palaging abala at naliligaw sa kanilang sariling mga gawain? Naghahanap ng lakas ng loob, muling tinawag ni Joe ang kanyang pamilya. Mga kaibigan, paano kung gawing hindi lamang isang pagkain ang hapunang ito, kundi isang bukas na puwang ng dialogo? Isang lugar kung saan maaari nating talakayin ang ating mga buhay, ang ating mga alalahanin at, kasabay nito, ibahagi ang mga kwentong nagtatakda sa atin. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid, ngunit agad itong pinutol ng isa sa kanyang mga pinsan, na ngumiti at nagsabi, "Ang ganda niyan. Kailangan natin ng mas maraming sandaling ganito." Pero paano natin masisiguro na lahat ay komportable na magpahayag? Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng mga ideya sa isip ni Joe. Naalala niya ang isang bahagi ng tala-arawan kung saan ang kanyang mga lolo't lola ay nagsasalita tungkol sa pagsasanay ng aktibong pakikinig. Hindi lamang ito basta pakikinig, kundi pag-unawa at pagpapatunay sa mga damdamin ng iba. Napagtanto niya na, upang mabuhay ang mga tradisyon, kailangan itong i-update, na ginagawa itong mahalaga para sa mga bagong henerasyon, nang hindi binabalwala ang kanilang pinagmulan. Makakagawa tayo ng ilang simpleng alituntunin para sa mga pag-uusap. Mungkahi ni Joe, ang sigla ay lumalago sa kanyang boses. Bakit hindi natin bigyan ng oras ang bawat isa upang magsalita, nang walang mga pagkaabala? At paano kung gumawa tayo ng isang bilog ng kwento, kung saan ang bawat isa ay nagbabahagi ng isang bagay na natutunan mula sa mga nakatatanda? Maaring ito ay mag-ugnay sa mga henerasyon, at magdala ng mga aral na kung hindi ay mawawalan ng saysay. Habang umuukit ang kanyang mga salita sa silid, nakita niya ang mga mukha na nagliliwanag sa ideya. Isang pakiramdam ng komunidad ang nagsimulang bumangon muli, at ang mga naunang tensyon ay tila nawala. Ngunit alam ni Joe na ito ay simula pa lamang. Kinakailangan ang patuloy na pagsisikap upang ang mga tradisyong ito ay hindi maging mga alaala lamang. Ang mungkahi ni Joe ay nagiging mas tiyak, ngunit naramdaman niyang kailangan niya ng higit pa. Ang mga salitang nakasulat sa tala-arawan ay mahalaga, ngunit nais niyang makita ng lahat, sa unang pagkakataon, ang kahalagahan ng kanilang mga ugat. Nagdala ito sa kanya ng malalim na pagninilay. Ano pa ang maaring gawin upang matiyak na ang mga halagang ito ay nanatiling matatag sa harap ng mga bagyo ng modernong buhay? Naalala niya ang mahiwagang bagay na kanyang binanggit kanina. Posible bang hindi lamang ipakita ang kwento ng bagay na iyon, kundi pati na rin ang direktang koneksyon nito sa mga halagang pinangangalagaan ng kanyang mga lolo't lola? Ang relikya na ito ay maaring maging perpektong simbolo upang bigyang inspirasyon ang kanyang pamilya, isang bagay na kumakatawan sa pagtutol at lakas ng kanilang linya. Kung maipapakita niya kung paano ang bagay na iyon ay maaring maging isang ugnayan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, marahil ay makukumbinsi niya ang kanyang pamilya na yakapin hindi lamang ang mga kwento, kundi ang kanilang esensya. Ang mga mata ni Joe ay nagniningning sa bagong ideya na ito. Determinado siyang tuklasin ang kahulugan ng bagay na iyon at, kasabay nito, lumikha ng bagong espasyo upang ang mga halaga ng pamilya ay umunlad, umangkop, at, higit sa lahat, mabuhay.
Sa wakas, ang tunay na pagsubok ng panahon ay hindi lamang sa pag-ingat ng mga umiiral na, kundi sa pagpapasigla nito sa gitna ng pagbabago. Habang papalapit ang hapunan, lumalaki ang kanyang inaasahan. Alam ni Joe na maaring ito na ang pagkakataon na kanilang hinihintay, isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang kanilang ugnayang pampamilya at bigyang buhay ang isang pamana na hindi lamang pag-ari ng kanyang mga lolo at lola, kundi ngayon ay pag-ari na rin nila. Ang paghahanap sa misteryosong bagay ay nagiging isang mahalagang bahagi ng misyon na ito. Ano pa ang maaari niyang matutunan mula sa simbolo ng kanyang pamana? Paano niya matutulungan ang kanyang pamilya na makita na, kahit na ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang ilang mga halaga ay walang panahon, naghihintay upang muling matuklasan. Ang atmosfera sa silid ay puno ng inaasahan. Ang mga pag-usap tungkol sa mga bagong tradisyon ay nagsisimulang lumakas, ngunit alam ni Joe na may higit pa, isang bagay na nakatago sa ilalim ng ibabaw na maaring magbago ng paraan ng pagtingin ng kanyang pamilya sa nakaraan. Nararamdaman niya na ang pagtuklas sa misteryosong bagay ay tila isang tip ng yelo. May mas malalim na katotohanan, isang kwento na hindi pa nasasabi. Matapos ang hapunan, nang nagsimula ng kumalat ang pamilya, umalis si Joe upang magmuni-muni. Bumalik siya sa tala-arawan, ang mga pahina nito na parang kumikilo sa enerhiya ng mga kwentong taglay nito. Habang binabalikan ito, ang kanyang mga kamay ay huminto sa isang bahagi na nagsasalita tungkol sa isang nakalimutang kabanata ng buhay ng kanyang mga lolo at lola. Ang pagbanggit ng lihim ay nahuli ang kanyang atensyon, parang ang mga salitang iyon ay mga tawag ng babala. Sa mabilis na tibok ng puso, nagpasya si Joe na kailangan niyang siyasatin. Ano ang maaring napakahalaga upang itago? Tumayo siya at nagsimulang maghanap ng mas malalim, naghahanap sa mga liham, larawan, at anumang bagay na maaring magbunyag ng mga detalye tungkol sa buhay ng kanyang mga lolo at lola. Ang kanyang pagkamausisa ay nagdala sa kanya sa atik ng lumang bahay ng pamilya, isang lugar na puno ng alaala, alikabok, at sino ang nakakaalam, mga lihim. Ang mahinang ilaw ng atik ay sumasayaw sa mga nakapatong na kahon. Bawat isa ay may mga label na nagsasalaysay ng kaunting kwento ng pamilya. Sinimulan ni Joe na buksan ang mga kahon isa-isa, na naalala ang mga sandali na ngayon ay tila mas malayo kaysa dati. Mga larawan ng mga pagdiriwang, mga liham ng pag-ibig at kahit mga lumang laruan ang lumitaw. Ngunit ang talagang umakit sa kanya ay ang pakiramdam na parang hinuhukay niya ang mga bahagi ng kanyang sariling pagkatao. Noong sa isang mas malaking kahon, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may ukit, halos nawala sa pagitan ng ibang mga bagay. Tumibok ang puso ni Joe nang buksan ang kahon, na nagbubunyag ng isang kwintas na may kakaibang palawit, isang simbolo na hindi niya pa nakikita noon. Sa tabi nito, mayroong isang liham na maingat na nakatiklop. Isang lumang liham ito, na nakasulat sa isang sulat kamay na agad niyang nakilala. Ito ay mula sa kanyang lola. Sa halo ng emosyon at pangamba, sinimulan ni Joe na basahin. Ang mga salita ay nagbubunyag ng isang nakatagong pag-ibig, isang bahagi ng buhay ng kanyang lola, na hindi kailanman ibinahagi sa pamilya. Natuklasan niyang, bago siya manirahan, ang kanyang lola ay may ibang buhay, puno ng mahihirap na desisyon at isang ipinagbabawal na pag-ibig. Ang liham ay nagsasalita tungkol sa isang relasyon na sumasalungat sa mga pamantayan ng panahon, isang pag-ibig na napilitang magtago dahil sa mga panlipunang presyon at mga inaasahang pampamilya. Habang umuusad ang pagbabasa, nahanap ni Joe ang sarili sa isang alon ng emosyon. Hindi lamang hinarap ng kanyang lola ang mga pagsubok, kundi gumawa rin siya ng mga desisyon na huhubog sa buhay ng pamilya sa paraang hindi niya kailanman maisip. Ang kwintas, natuklasan niya, ay simbolo ng pag-ibig na ito. Isang paalala na ang mga totoong damdamin ay minsang kailangang itago sa pitong susi. Ang pagdiskubre na ito ay nagbigay sa kanya ng pagninilay kung paano, madalas, ang mga pinakapuwersang kwento ay nananatiling nakatago, nakakaimpluwensya sa mga henerasyon na hindi namamalayan ng sinuman. Ano pa ang hindi alam ng kanyang pamilya? Paano makakaapekto ang bahagi ng kwento ng kanyang mga lolo at lola sa paraan ng pagtingin ng lahat sa pamana ng pamilya? Determinado na ibahagi ang bagong tuklas na ito, nagtipon muli si Joe sa kanyang pamilya.
Nararamdaman niyang ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi isang pagkakataon upang pag-isahin ang lahat sa paligid ng komplikado at kagandahan ng kanilang mga kwento. Nang simulan niyang ikwento ang tungkol sa kwintas at sa liham, ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong ng sorpresa at pagkamausisa. Ngunit habang siya ay nagsasalita, napansin niyang ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay halo-halong emosyon, sorpresa, sakit at kahit pag-unawa. Ang kwento ng kanyang lola ay hindi lamang alaala ng isang nawalang pag-ibig, ito ay isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, isang patunay na kahit sa panahon ng pagbabago, ang mga damdamin at mga halagang nag-ugnay sa atin ay walang hanggan. Ito ang kwento na kailangan nating marinig, sabi ng isa sa kanyang mga pinsan, na malinaw na naantig sa pagbubunyag. At kung ang pag-ibig na ito ay nakaligtas sa lahat ng ito, marahil tayo rin ay makakalampas sa ating mga pagkakaiba. Naramdaman ni Joe ang alon ng pag-asa. Ang pagtuklas ng kwintas at liham ay lumikha ng bagong espasyo para sa pag-usap, isang mas malalim na pag-unawa sa komplikado ng buhay ng kanyang mga lolo at lola. Alam niya na sa pagbubunyag ng mga lihim na ito, tinutulungan niya ang kanyang pamilya na kilalanin na ang tunay na lakas ay nasa kahinaan at kakayahang harapin ang mga katotohanan, gaano man kahirap ang mga ito. Habang ang mga pag-usap ay lumalalim at ang hapunan ay nagiging isang pagdiriwang ng mga kwento at mga pamana, nagsimula nang mapansin ni Joe na ang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Ang kwintas ay hindi lamang nag-ugnay sa nakaraan at kasalukuyan, ito rin ay nangangako ng isang hinaharap kung saan ang bawat isa ay maaring ilabas ang kanilang sariling mga kwento. Determinado siyang tiyakin na ang bagong kwentong ito, ngayon ay puno ng komplikado at pag-ibig, ay maging isang mahalagang bahagi ng pamana ng pamilya. Paano kaya makakaapekto ang bagong pagbubunyag na ito sa mga susunod na henerasyon? Mayroon pang mga lihim na naghihintay upang matuklasan, at bawat isa sa kanila ay maaring makatulong sa paghubog ng bagong pag-unawa tungkol sa kung sino sila at kung sino sila maaring maging. Naramdaman ni Joe na ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang mga natuklasan na naghihintay sa kanya ay maaring muling baguhin ang lahat. Ang mga salita ng liham ay umaalingaw-ngaw sa isipan ni Joe, na parang isang patuloy na bulong. Ang pagbubunyag tungkol sa buhay ng kanyang lola ay hindi lamang isang bintana sa nakaraan, kundi isang salamin na sumasalamin sa mga pagkakamali at tamang desisyon na humubog sa pamilya sa paglipas ng mga taon. Naramdaman niya ang mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat. Paano haharapin ang mga aspeto ng nakaraan nang hindi hinahayaan na sakupin siya ng pagkakasala o pagsisisi? Nakatagilid sa mesa sa sala, napapaligiran ng pamilya, pinagmamasdan niya ang mga mukha ng bawat isa, sinisikap na unawain ang kanilang mga reaksyon. Ang kapaligiran ay puno ng damdamin, ang pagkabigla sa pagbubunyag, ang kalungkutan sa mga sakripisyong ginawa, at isang bagong determinasyon na nagsisimulang umusbong. Ang mga ugnayang pampamilya, na dati-rati ay mahina, ay tila muling tinatahi habang ang bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga pagninilay tungkol sa kanilang narinig. Kung gayon, lahat ng ito na ating pinagdaraanan sa buhay, lahat ng hirap, bahagi ito ng isang pattern, hindi ba? Sabi ng kanyang kapatid na babae, sinira ang katahimikan na naitatag. Para bang ang mga pagkakamali ng ating mga lolo at lola ay, sa isang paraan, humubog din sa atin. Ang kanyang pahayag ay umuugong sa loob ni Joe. Naalala niya ang mga away na nangyayari sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, sa mga inaasahang madalas na tila imposible abutin. Tama, sagot niya, na nararamdaman ang malalim na koneksyon sa kanyang mga salita. Ang kanilang mga pagkakamali ay hindi lamang isang negatibong tanda sa ating kasaysayan. Sila rin ay mga aral tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kung paano maaring maging komplikado ang buhay. Lumalalim ang pag-usap at napagtanto ni Joe na ang pagtanggap sa mga pagkakamali ng mga lolo at lola ay hindi nangangahulugang pag-justify sa kanilang mga pagkukulang, kundi pag-unawa na tayong lahat ay tao. Lahat tayo ay nagkakamali, at sa ganitong paraan tayo ay natututo at lumalaki. Napagpasyahan niyang kailangan niyang humakbang pasulong at harapin hindi lamang ang mga nakatagong kwento ng pag-ibig, kundi pati na rin ang mga pagkukulang na sumasagabal sa pamilya. Naalala niya ang isang bahagi ng liham,
kung saan binanggit ng kanyang lola ang isang sandali nang pinili niya ang pag-ibig sa halip na tungkulin. Ang pagpili na iyon, kahit masakit, ay nagdala sa kaligayahang naranasan nila ng kanyang lolo, ngunit nag-iwan din ng malalalim na sugat na patuloy na nakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Maaari tayong matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Patuloy ni Joe. Kung maituturing natin ito bilang isang paanyaya sa pakikipag-ayos sa nakaraan, maaari nating hubugin ang ating hinaharap ng may higit na karunungan. Isang pinsan, na nanatiling tahimik, ang nagtaas ng kamay na parang nais makialam. Ngunit paano natin magagawa iyon? Paano natin haharapin ang mga naiwan para sa atin? Hindi ba tayo nahahatak na ulitin ang mga parehong pagkakamali? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, puno ng kawalang katiyakan. Naramdaman ni Joe ang pagnanais na hikayatin ang kanyang pamilya na tingnan ang kabilang panig ng salapi. Iyan talaga ang dapat nating pagpasyahan. Ang hinaharap ay hindi isang pagpapatuloy ng nakaraan, kundi isang pagkakataon upang isulat muli ang kwento. Kung tatanggapin natin na ang ating mga lolo at lola ay may mga pagkukulang, ngunit mayroon ding katapangan, makikita natin ang lakas upang gumawa ng mas mabuti. Habang siya ay nagsasalita, ang mga mukha sa paligid ng mesa ay nagsimulang lumambot. Ang tensyon na dati ay sumasaklaw sa hangin ay naglalaho, pinalitan ng isang bagong pag-unawa. Para bang ang liwanag ay nagsisimulang pumasok sa isang espasyo na dati ay sarado at madilim. Nais kong matutunan ang tungkol sa kanilang mga pagkukulang, sabi ng kapatid ni Joe. Ang kanyang boses ngayon ay mas matatag. Nais kong maunawaan kung paano ito nakaapekto sa atin, ngunit pati na rin kung paano natin magagamit ito upang maging mas mabuti para sa isa't isa. Naramdaman ni Joe na umiinit ang kanyang puso sa kanyang mga salita. Alam niya na ang pagtanggap sa nakaraan ay simula pa lamang ng isang mahabang daan, ngunit sa parehong oras, ito ay isang daan na nangangako ng pag-asa at pagbabagong buhay. Hindi lamang niya nais na makipag-ayos ang pamilya sa mga kwento ng nakaraan, kundi tulungan din silang muling bumangon mula dito, mas matatag at mas nagkakaisa. Ang pag-usap ay dumaloy ng natural, at hindi nagtagal, ang bawat isa ay nagsimulang ibahagi ang kanilang sariling mga karanasan. Tinalakay hindi lamang ang mga pagkakamali kundi pati na rin ang mga tamang desisyon. Sa pagitan ng mga tawanan at luha, ang mga kwento ay nagsimulang magsanib, bumubuo ng isang tapestry ng buhay na sumasaklaw sa mga henerasyon. Ang bawat salaysay ay tila naglalarawan ng isang bagong landas, isang landas kung saan ang pagpapatawad at pagtanggap ay hindi lamang mga salita, kundi mga pagkilos na maaring isabuhay sa araw-araw. Pinagmamasdan ni Joe ang lahat na may ngiti sa kanyang mukha. Naunawaan niya na, sa kabila ng mga pagkakamali at tamang desisyon ng kanyang mga lolo at lola, nakabuo sila ng isang matibay na pundasyon na ngayon ay kailangan pang ingatan at yangkop. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilala sa kung ano ang naging, kundi sa pagtatalaga na baguhin ang kung ano ang maaring maging. Habang patuloy ang pag-uusap, naramdaman ni Joe na ang atmosfera sa silid ay malaki ang pagbabagong naganap. Hindi lamang ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa posibilidad ng isang mas maliwanag at puno ng pag-ibig na hinaharap. Isa itong hakbang pasulong, isang kilos ng katapangan na magbibigay daan sa pamilya na magpatuloy, kasama ang mga bagong direksyon at pag-unawa. Marami pa siyang katanungan sa isip, at marami pang mga lihim na kailangang matuklasan. Ang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit bawat hakbang na kanilang ginawa ay naglalapit sa kanila sa isang bagong katotohanan, isang bagong kwento na handa na nilang ikwento. Kaya, sa bawat pagsisiwalat, ang ideya na ang nakaraan ay maaring makipagkasundo sa kasalukuyan ay nagiging isang nakikita at tiyak na katotohanan. At si Joe ay nakaramdam na mas handa kaysa kailanman na harapin ang mga hamon na darating. Ang koneksyon sa nakaraan ay ngayon isang mapagkukunan ng lakas, at ang hinaharap ay nagsisimula ng lumiwanag sa harapan, inaanyayahan silang pumasok sa isang bagong pakikipagsapalaran. Nagsisimula ng lumubog ang araw, na tinatangisan ang langit ng kahel at lila, habang si Joe ay tumitingin sa bintana ng sala, nag-isip tungkol sa pagbabagong nagaganap sa loob at labas ng kanyang tahanan. Siya ay nakapagdala ng isang mahabang daan mula nang matagpuan ang talaarawan ng kanyang mga lolo't lola. At ngayon, sa lahat ng mga pagsisiwalat at mainit na talakayan kasama ang pamilya,
mayroong isang malalim na nagbago. Isang pakiramdam ng pagbabago at pag-asa ang namamayani sa hangin. Ang sala, na dati ay tila puno ng tensyon, ngayon ay isang masiglang espasyo, kung saan ang mga tawanan at pag-usap ay nagsasanib, na lumilikha ng isang sinfonya ng mga alaala. Napansin ni Joe na mayroong bagong enerhiya sa pamilya, isang pagnanais na tingnan ang nakaraan, hindi sa panghihinayang, kundi sa pagkausisa at isang tunay na pagnanais na matuto. Lahat sila ay handa ng sumabak sa paglalakbay na ito ng magkasama. Paano kung simulan natin ang paglikha ng mga bagong tradisyon? Mungkahi ng kanyang kapatid na babae, na may ningning sa mga mata. Isang bagay na mag-ugnay sa mga kwento ng ating mga lolo't lola sa ating mga buhay ngayon. Maaari nating gawin ito sa paraang makakabuti sa atin. Isang halo ng kung ano ang dati at kung ano tayo ngayon. Naramdaman ni Joe na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang ideyang iyon ay malalim na umuugong sa kanya. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang mga tradisyon ay hindi lamang mga relikya ng nakaraan, kundi mga buhay na paalala kung sino tayo at kung sino tayo maaring maging. Maaari tayong magdiwang ng araw ng pamilya, ngunit iangkop ito sa ating estilo. Lumikha ng isang kaganapan na nagbibigay galang sa mga tradisyon ng ating mga lolo't lola, ngunit nagbubukas din ng espasyo para sa mga bagong kwento, mga bagong karanasan. Ang mga tingin sa paligid ng mesa ay nagniningning sa kasiglahan. Bawat isa ay nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mungkahi, marahil isang araw ng mga aktibidad sa labas, kung saan maaari nilang sabihin ang mga kwento ng mga lolo't lola habang sabay-sabay silang nagluluto, o isang pagdiriwang ng musika, kung saan ang mga kanta na karaniwang inaawit ng kanilang mga lola ay magkakasama sa mga bagong himig, na lumilikha ng isang soundtrack na kumakatawan sa pamilya sa lahat ng mga kulay nito. Alam ni Joe na hindi magiging madali ang pagpapatupad ng mga pagbabagong ito. Ang ilang tao sa pamilya ay makaramdam pa rin ng pag-aalinlangan na lumayo sa mga mas mahigpit na tradisyon. Ngunit ngayon, sa kanyang paligid, mayroong isang network ng suporta. Isang kolektibong pangako na muling tuklasin at buhayin ang kanilang pamana sa makabuluhang paraan. Ang pakiramdam ng pagkakaisa ay nahahawakan. Sa kaibuturan, naunawaan niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng mga kwento ng mga lolo't lola, kundi tungkol sa paglikha ng isang bagong naratibo na nagsasama ng lahat ng miyembro ng pamilya, kasama na ang mga umalis na. Ang pamana na iniwan ng kanyang mga lolo't lola ay hindi isang bilangguan, kundi isang trampolin patungo sa hinaharap. Sa bawat pag-uusap, siya ay nagiging mas tiwala sa kanyang mga paniniwala. Habang ang gabi ay umuusad, ang sala ay napuno ng mga tawanan, mga kwento, at ang amoy ng hapunan na nagsisimula ng ihanda. Tumingin si Joe sa paligid at nakaramdam ng alon ng pasasalamat. Siya ay may pagkakataon na maging tagapangalaga ng pamana na ito. Ngunit, higit sa lahat, siya ay may pagkakataon na maging isang tagalikha ng mga bagong alaala. Gawin natin ito ng magkasama, sabi niya, na may matibay na tinig. Igalang natin ang ating mga lolo't lola, at sa parehong oras, buksan ang ating mga puso para sa kung ano ang darating. Iniwan nila sa atin ang isang landas, at ngayon ay responsibilidad nating iangkop ito para sa susunod na henerasyon. Ang pangako ay maliwanag sa mga mukha ng lahat ng naroroon. At sa gitna ng mga tawanan at ibinahaging kwento, isang bagong pangako para sa hinaharap ang napagtibay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nangako na mag-ambag sa isang paraan, maging ito ay sa pagdadala ng isang lumang resep, isang kantang narinig sa pagkabata, o kahit isang kwento na hindi pa nasasabi dati. Alam ni Joe na ang landas ay puno pa rin ng mga hamon. Magkakaroon ng mga sandali ng pagtutol, at ang laban para sa pagkakakilanlan at tradisyon ay patuloy na lilitaw. Ngunit, sa bawat bagong tradisyon na kanilang likhain, sila ay hindi lamang nagtatayo ng isang pamana, kundi isang makulay at makabuluhang hinaharap, kung saan ang pagmamahal at pagkakaisa ay mananay. Sa katapusan ng gabi, habang ang mga huling sinag ng araw ay nawawala sa abot tanaw, umupo si Joe sa katahimikan, nag-isip tungkol sa lahat ng kanyang naranasan. Alam niya na ang paglalakbay ng muling pagtuklas at pag-angkop ay nagsisimula pa lamang. Ngunit alam din niyang, magkasama, kaya nilang harapin ang anumang hamon. At sa pagtingin sa hinaharap, siya ay gumawa ng isang tahimik na pangako.
Hindi lamang niya igagalang ang alaala ng kanyang mga lolo't lola, kundi itatalaga rin ang sarili na panatilihing buhay ang apoy. Tinitiyak na ang mga tradisyon ay patuloy na umusbong sa gitna ng pagbabago. Sa isip na ito, humarap siya sa kamera, ngumiti sa mga manonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mong sundan ang iba pang mga kapanapanabik na paglalakbay ng pagtuklas at pamana, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel. Sama-sama nating alamin ang mga kwento na humuhubog sa ating mga buhay at bumuo ng isang hinaharap kung saan ang mga tradisyon at mga bagong simula ay nag-ugnay. Salamat sa inyong pagdalo sa amin.